Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ika-27 ng Hulyo, araw ngayon ng State of the Nation Address ng ating Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos Jr. At nakaabang ang mamayang Pilipino sa mga sasabihin niya, mga natapos o accomplishment niya sa taong ito. So, nandito ngayon ang Integrated Rural Development Foundation at ang mga officers nito upang ipahayag din ang aming mga posisyon at mga puro-puro sa mga nagaganap dito sa ating bayan, lalo na sa mga isyong dala-dala ng advokasya ng IRDF sa simula pa, sa kasiguruhan sa pagkain, pag-unlad at pangangailangang mapawi ang kahirapan at inequalidad sa ating lipunan. So ito ang mga problema at mga issue matagal na namin dinadala bilang isang national NGO na tumutulong sa ating mga komunidad, lalo na yung mga mahihirap na komunidad sa kanayunan upang mapataas ang antas ng kalidad ng kabuhayan. Maranasan din nila ang sinasabi natin buhay na may dignidad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kita. Ang tawag namin po doon ay decent living income. Kita na magbubuhay, no, sa isang pamilya at makakamit ang disenteng pamumuhay at mga batayang pangangailangan nila. So sa ngayon, titingnan natin kung ito bang kagustuhan, no? Yung pangarap ng bawat mamamayang Pilipino ay maaabot ba? Naaabot? Or baka imposible nang maabot? So, naghanda din kami ng isa ring sabihin natin ay state of the people. State of the people message mula sa IRDF. So, nandito ngayon ang mga kasama ko, ang presidente ng Integrated Rural Development Foundation, dating dekano ng University of the Philippines School of Labor and Industrial Relations, matagal na ring advocate, no, ng labor rights, mga karapatan ng mga mamayan, at naging bahagi ng IRDF bilang pinuno nito, presidente nito, simula pa noong 2013. Hindi ako nagkakamali sa akin buhay. At sa dulo naman ay si Ginoong Eduardo Mora, isang matapang na leader. Magsasaka, matagal na rin ang advokasya para sa karapatan ng mga magsasaka, karapatan ng mga magniniyog. Kilala siya nangungunang pinaglaban na ang Coco Levy ay mapunta, Coco Levy Fund, umabot na ngayon sa halos 80 billion, no, ay pesos ay mapunta sa mga tunay na mga magniniyog, no? Hindi yung mga kapitalista, mga korporasyon, kundi sa mga magniniyog na alam naman natin na halos 5 dekada na rin na naghihikahos at mukhang walang solusyon, no? Yung kanilang mga paghihikahos sa ngayon. So si Ginoong Eduardo Mora, siya yung secretary ng IRDF, pero siya rin yung tagapangulo ng pambansang kaisahan ng magbubukid sa Pilipinas, PKFP. At ako naman yung director ng IRDF, Arzel Lipo. Ayun, ako ang taga-facilitate nitong ating konferensya.